Nagtatrabaho habang nagbabrowse ng mga post. Ngunit hindi inaasahang nailigtas ako. Ang pamagat ng post ay talagang nakakagulat. Hindi ko na gusto ang hipon. Ngunit gusto kong patayin ang aking asawa sa pagkain. Sa taon, ngunit gusto kong humingi ng tulong mula sa mga Diyos. Ang nakapin na mataas na papuri na sagot ay nagdulot sa akin ng panginginig sa likod. Madali lang yan. Hanap ka ng isang malas na tao na magdala ng sisi. Yung bagong intern sa kumpanya. Masyadong mahiyain at walang masamang balak. Siya ang pinakamagandang pagpipilian. Kung may sasakyan pa siya. Mas perpekto pa yon. Kapag may nangyari sa sasakyan niya, nandyan ang mga tao at ebidensya. Walang paraan para hindi niya ito aminin. Nagsalita ako noon. Sobrang masama naman ito. Medyo hindi magandang asala. Kaka-report ko lang. Bigla akong nakaramdam ng mabangong hangin sa likuran. Siksayolin. Yung bagong bili mong electric car, nandoon na sa garahe, di ba? Tama. Anong nangyari, Ate Lee? Sakto, pupunta ako sa sasakyan mo para matulog ng kaunti sa tanghali. Sobrang mainay sa opisina. Ako kasi, buntis ako. Kailangan ko ng kaunting katahimikan. Parang may umuugong sa isip ko. Parang mga bullet comments yung nilalaman nung post kanina. Na sobrang nag-ikot sa isip ko. Swerte ko talaga. Agad-agad nakatagpo ng practice. Sandali lang ako. Ang tagal ng delivery na ito. Kaya napilitan akong pumunta ulit sa front desk. Etley, saan ka pupunta? Di mo ba nakikita, nakatulog sa tanghalian? Sige na, umalis na, anong nakatungo? Ang init sa labas. Wala kang sasakyan. Saan ka pupunta, nakatulog sa tanghalian? Nasa loob ng sasakyan mo. Bilis, buksan mo na ang aircon. Naiinitan ako, parang hindi na ako makahinga. Sasakyan ko. Sino pa bang sasakyan kundi sayo? Ano pang hinihintay mo, buksan mo na ang pinto. Ate Lee, lahat ay nasa opisina, nagla-lunch break. At saka maliit lang ang sasakyan ko. Hindi naman kasya ang 2 tao. Sobrang ingay sa opisina. Parang walang aircon na naka-on. Ang ganda ng kotse mo. Hindi nasasaktan ang magpatakbo ng aircon. Ang sarap matulog. Kung matutulog ka sa kotse ko, saan ako matutulog? Matulog ka na lang sa opisina. Ikaw na isang bagong empleyado. Makipag-ugnayan ka ng maayos sa mga kasamahan mo. Ayusin ang relasyon. Nandito ako para tulungan kang makisama sa grupo, naiintindihan mo. Yun huwag mo masyadong pasalamatan ako. Bukas, treat mo ako sa isang gatas na tsaa, okay na yon. Ay. Paano ba adjust ang upuan na ito? Sobrang hindi komportable naman, Jenye. Bukas bumili ka ng maliit na mesa. Kung hindi, masyadong hindi maginhawa ang kumain at manood ng palabas dito. Etley. Natutulog sa sasakyan at kumakain ng ganitong maanghang. Hindi ito maganda, di ba? Hindi naman naaamoy ang lasa. Tama ka rin. Talagang hindi ito angkop. Sinasabi ko na hindi maganda ang sasakyan mo. Walang kahit isang mesa man lang. Hindi rin tama ang posisyon ng mug holder. Gusto kong magtanong, gusto kong kumain habang nanonood ng serye. Ang dami ng apps na pwedeng i-install sa central control screen mo ay sobrang kakaunti. Orange Video, Pineapple Video, Shell Video. Nabayaran mo na ba ang taunang membership ng 3 apps na ito? Pagkatapos, tulungan mo akong mag-scan ng e-code para magbayad. Para mas madali akong makapanood ng serye. Ate Lee, kapag nagmamaneho ang asawa mo, ginagawa mo rin ba sa kanya to? Sayang, hindi ako asawa mo. Ano bang ikinukumpara mo sa asawa ko? Ang asawa ko ang pinakamabuting lalaki sa buong mundo. Pero ikaw, talagang hindi ka makakapantay sa kanya. Ngunit maaari kitang bigyan ng pagkakataon na magpakitang gilas. Bukas ay ayusin mo ang sasakyan. Babalik ako para suriin ito. Ay naku, anong nangyari, Ate Lee? Saan ka hindi komportable? Wala, kumain lang ako ng masyadong mabilis. Pero parang may hindi tama. Naalala ko lang yung post kanina. Mayroon akong hindi maipaliwanag na kaba sa aking puso. Hindi ko na siya pwedeng hayaan pang manatili sa sasakyan ko. Bakit? Tulungan mo akong itapon ito. Wala ka bang kaunting pangunawa?
Sa sasakyan ng asawa ko, hindi ko kailanman iniintindi ang basura. Siya ang laging nag-asikaso nito para sa akin. Etley. Sabi ko na hindi ako yung asawa. Siyempre, kung ikaw ang asawa ko, dapat siyang magselos. Mukhang naintindihan ko na ng lubos. Ang babaeng ito ay matamis ang dila ngunit madilim ang puso. Talagang likas na master ng EA. Ate Lee, naisip ko lang na kailangan kong lumabas para bumili ng isang bagay. Sobrang init ng araw sa labas. Tinatayang aabot ng mahigit 1 oras ang biyahe pabalik. Baka mas mabuti pang bumalik ka na sa opisina at matulog. Walang anuman, ikaw na ang magmaneho. Matutulog lang ako. Tamang-tama, mararanasan ko ang sasakyan mo. At ang ingay kapag tumatakbo. Linchen, kailan ka babalik? Parang nagiging steam room na ang loob ng sasakyan. Sorry talaga, Jai. Kailangan ko pang maghabi ng 40 minuto. Baka mas mabuti pang umuwi na muna ako. Sisingilin ko ang pamasahe. Lanan. Nasubukan na ng mga kapatid ang bagong sasakyan. Yung tanga, pinakain at pinainom ako sa loob ng sasakyan. Galit na galit ako, parang nag-green na ang mukha ko. Hindi man lang siya nagsabi ng isang hindi. Nagpanggap pa akong masakit ang tiyan para subukan. Sobrang kabado niya na parang takot na takot. Mas maganda kung hawakan mo na ang ganitong bagong empleyado. Malambing ang puso, mahina ang loob. Tiyak na matibay ang ulo. Pag natapos na ang lahat, siguradong sobrang manghihinayang siya hanggang sa sobrang maapektuhan. Pagdating ng panahon, sabihin mo kung ano ang sabihin niya, paniwalaan niya ng seryoso. Sa buong buhay niya, palagi niyang isipin na may utang siya sa'yo. Sa susunod na nasa kumpanya ka, para kang may dagdag na libreng alipin. Sinubukan kong mag-iwan ng komento gamit ang isang maliit na account. Para bang sobra na ba ito sa isang baguhan? Ginagamit ang kabutihan ng iba para lang mapagbintangan ng ganitong masamang bagay. Hindi ba't sobrang panloloko na ito? Ito ang tinatawag na lipunan. Ate, tinuturuan niya siyang maging tao. Bukod dito, sobrang sikip ng parking ng kumpanya. Kung hindi ko siya pinagsabihan ng maganda. Bawat araw, abot ng ilang daang piso ang parking fee niya. Dahil nandito ako bilang matagal ng empleyado. Ano namang masama kung magbabayad siya ng kaunti? Ang babaeng ito, matamis ang dila pero madilim ang puso. Tumingin sa mga sagot na ito. Tumingin sa malayo kay Zhaoli na masayang nagtatype. Kumpirmado na ako. Siya ang may-ari ng post. Talagang tinitingnan niya akong tanga. Naghahanda siyang magka-aksidente sa sasakyan ko. At pagkatapos ay ako ang sisihin. Madaling bulin ang mga intern. Ang parking space ay pampubliko. Basta't hindi niya ako sinaktan, okay na ako. Kung hindi ko nakuha ang post na ito ngayon, hindi ko makikita ang kanyang totoong pagkatao. Nakatulong siya sa kanyang layunin. Maaaring hindi ko na malinis ang aking pangalan sa buhay na ito. Lanan. Si Aulin, kailangan mong ipagawa ang iyong sasakyan para sa formaldehyde. Sobrang matapang ng lasa. Amoy ko, nakakaiyak. At yung upuan. Hindi komportable sa pakiramdam. Hindi ka aya-aya umupo. Bukas susubukan ko ulit ng maayos. Magbibigay ako ng ilang suhestyon para sa pagbabago. Ako kasi mahilig magreklamo. Maselan din ang katawan. Okay ba ang sasakyan? Alam ko na pagkatapos kong sumakay ng isang beses. Hayaan mo akong subukan ito para sa'yo. Mukhang tamang tao ang nahanap mo. Hindi naman siguro iniisip ng lahat na. Nang aabuso ako kay Zhaoli, di ba? Akala niyo ba si Lin Chen ay gawa sa luwad? Isang planong panlilin lang. Mabilis na nabubuo sa isipan. Gusto kong makita kung kaya pa rin ng matandang empleyado na magpanggap. Sa harap ng totoong boss. Talagang maraming salamat, Lei. Magpapasalamat na ako bukas. Madali lang ito. Ako na bahala. Si Ginoong Fang ay isang tao na nasa tuktok ng piramid ng buong kumpanya. Si Zhaoli ba ay hindi mahilig gumamit ng bagong sasakyan para magplano? Mahilig bang manghimasok sa mga bagong tao? Kaya't hayaan ko siyang subukan ang bagong top-of-the-line na negosyo na sasakyan ni Ginoong Fang nakakalabas lang. Kung sakaling mangyari na naman ang isang insidente sa loob,
Hindi na ito basta-basta na pagbayad ng kaunting pera. Hintayin na lang siyang pumasok sa sarili niyang paraan. Pag-uwi sa paupahang kwarto sa gabi, wala akong gana matulog talaga. Pinag-iisipan ko ng paulit-ulit si Zhaoli. Yung post niya mula umpisa hanggang dulo. Bawat sagot. Bawat komento. Paulit-ulit kong pinag-iisipan. Nakapost na ito ng mahigit 2 linggo. Mahigit 100 na mga sagot. Ang pinaka-nakakapanghina ng loob ay ang pinakaunang sagot. 2 buwan na akong buntis. Hindi pa alam ng asawa ko. Wala rin akong balak na ipanganak ito. Pero masyadong sayang kung diretsyo ko itong alisin. Hindi naman siya makikiramay sa akin. Kailangan niyang maghanap ng dahilan para makumbinsi siya. Na may ibang tao ang nagsisi sa akin ng pagbubuntis. May isang netizen na nagtatanong kung sino ang sinisi. Sobrang detalyado ang sagot niya. Yung bagong intern sa kumpanya. Isang batang pasikat lang. Kakatapos lang bumili ng bagong sasakyan. Maliit ang ugali, madali kausap. Gagamitin ko ang kanyang sasakyan bilang lugar ng krimen. Nakita ko, nanginginig ang aking mga kamay at paa. Hindi ito isang biglaang desisyon. Ito ay isang maingat na pinlanong panghuhuli. Pinili niya ako hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil ako ang pinakaangkop na biktima ayon sa kanyang pamantayan. Nahuli na ang isda. Patuloy akong nag-scroll pababa. Muling nakahanap ng mga sagot na nagpapakita ng kanyang plano. Hinati ko ang gamot sa pang-abort sa 3 araw. Nagawa ko na sa unang araw. Kinain ko ito sa loob ng sasakyan niya noong tanghali. Sa 4th araw, lalabas na ang dugo. Kinabukasan ng umaga. Maaga akong pumunta sa kumpanya, 1 oras bago ang schedule. Habang walang tao sa opisina, lumapit ako sa workstation ni Zhaoli. Nahanap ko na. Malinaw ang kanyang plano. Unang araw, unang yugto ang kakainin. Sa tanghali, 2nd yugto naman. Pagkatapos, magpapahinga ako sa kotse ko ng ilang oras. Bago pumasok sa trabaho sa hapon, biglang sumakit. Swerte mo, bata. Tinutulungan mo si Ginoong Fang na magmaneho ng ganitong sasakyan. A level top configuration. Umabot ng halos 70,000. Mas astig pa ang pagmamaneho nito kaysa sa sarili mong sasakyan. Ihahatid ko ang sasakyan pabalik sa kumpanya. Dahan-dahan kong ipaparada sa ilalim. Sa tabi ng parking space ko. Magkatabi ang 2 parking space. Tapos kinuha ko ang susi ng kotse ni Ginoong Fang. At inilagay ito sa bulsa ko. At inilagay ang susi ng sarili kong kotse sa pinakailalim ng bulsa ng pantalon ko. Xiaolin, nakapag-parking ka na ba? Ay naku, abala, nakalimutan ko. Pasensya na, Ate Lee. Ang hindi maaasahang pag-asikaso. Paano ka makakapagtrabaho sa ganitong paraan? Sige na, sige na. Magpapasensya na lang ako ngayong tanghali. Kinuha ko na ang gamot para sa 2nd yugto. Magsisimula na ang oras mula sa sandaling ito. 4-6 na oras. Kumain siya ng gamot bandang 12:00 ng tanghali. Kaya ang oras ng pag-atake ay tiyak na. Nasa pagitan ng 4:00 at 6:00 ng hapon. Dapat ay nagnap siya sa loob ng kotse ko mula tanghali. Nakatulog hanggang malapit na magtapos ang trabaho. Tapos ay nagsimulang makaramdam ng hindi maganda. Nangyari ang insidente habang maraming tao ang nanonood. Sayang, ang hinihintay niya ngayon ay hindi yung maliit kong electric car. Ay! Pupunta pa ba si Ate Lee sa sasakyan ngayon? Siyempre. Pero may urgent na trabaho si Ginoong Fang ngayon. Kailangan kong magmadali sa tanghalian. Baka hindi ako makababa. Hindi makababa, sakto lang. Abala ka sa opisina. Ibigay mo lang sa akin ang susi. Ay! Tama, Ate Lee. Yung sasakyan ko may limitasyon ngayon. Sasakyan ng tatay ko ang ginagamit ko. Nakatigil lang ito sa tabi ng pwesto kahapon. Yung nakabuhok na itim. Madali siyang makilala. Sasakyan ng tatay mo, Mercedes. Ayos lang yan. Saktong matagal na akong hindi nakasakay sa magandang sasakyan. Ngayon, subukan natin. Bibigyan kita ng detalyadong ulat mamaya.
May nahuli na isda. Ngayon, si Kuya ang nagdala ng sasakyan ng tatay ko. Walang oras para magpahinga. Kailangan na lang magpahinga sa opisina. Nasaan ang maliit mong electric car? Ipinaayos na. At si Zhaoli? Hindi ba siya araw-araw nakikisiksik sa sasakyan mo para matulog nitong mga araw? Sabi ni Lee, masyadong maingay sa opisina. Naisip ko na kahit na nakatambay lang ang sasakyan ng tatay ko. Ibinigay ko na lang sa kanya ang susi. Para makapagsimula siya sa loob ng sasakyan. Oh. Sapat na ito. Ang mga taong ito ay mga saksi ko. Umangat na ang mga kapatid. Yung tanga na yun ay nagmaneho ngayon. Dumating siya sa van ng tatay niya. Diyos ko, ang upuan at ang espasyo. Diretso akong nag-upgrade sa karanasan ng isang mayamang babae na nagpa-abort. Pasensya na, baby. Hindi dahil hindi ka mahal ng mama. Kundi talagang walang puwang ang isang third party sa pagitan ng mama at papa. Ang pagpa-abort ay parang pag-upo sa maliit na buwan. Kailangan kong kumain ng mabuti at uminom ng mabuti para magkaroon ng lakas. Medyo hindi na komportable ang tiyan ko. Matapos ang pagkain na ito ng hotpot. Tama na siguro para simulan ang mga seryosong bagay. Kung makita ito ni Ginoong Fang, hindi ko alam kung tataas ang kanyang presyon. Nakita ng pamilya ang dugo. Mukhang nagsimula na ito. Lumalabas na ng mas marami. Ugnayan ng mga bagay. Mas gusto ko bang tawagan agad ang tao? O mas makakabig sabihin kung pababain niya ang tingin niya? Huminga ako ng malalim. Gamit ang maliit na tono, nagpadala ako ng isang mensahe. Siyempre, tawagan mo na siyang bumaba. Mas nakakaapekto ang live na palabas. Ipapakita natin kung gaano kalinis ang kanyang sasakyan. Makatuwiran na ang mabilis niyang pag-reply ng thumbs up emoji. Natutunan ko na. Kompleto na ang ebidensyang chain. Kobayashi, pwede ka bang bumaba sandali? May problema sa sasakyan. Anong nangyari, Lee? Nasa gitna ako ng pag-aayos ng dokumento para kay Pangulong Fang. Nagmamadali si Ginoong Fang. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Medyo magulo sa sasakyan. Hindi ko kayang ayusin mag-isa. Bumaba ka na agad. Sige na, sige na. Ang pinakamahalaga ngayon ay, ipaalam sa lahat sa opisina. Sasakyan ni Zhaoli yan. Anumang mangyari, wala akong kinalaman dito. Xiaolin. Xiaolin, finally nandito ka na. Tingnan mo ito. Anong nangyari dito sa sasakyan? Ate Lee, kumakain ka ba ng hotpot sa loob ng sasakyan? At ganito pa ang nangyari. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Baka nasira ang tiyan ko. Kanina, parang nahirapan ako at hindi nakatayo ng maayos. Nakatapon ng hotpot. At saka nagka-problema rin ang katawan ko. Ay, hindi ito maganda, Ate Lee. Ito ang sasakyan ng tatay ko. Sobrang mainitin ang ulo niya. Walang anuman, walang anuman. Pwede bang sisihin ka ng tatay mo? Nandito ako para tulungan ang kanyang anak na maranasan ang bagong sasakyan. Dapat na siyang magpasalamat sa akin. Kailangan ko siyang imbitahan sa masarap na pagkain. Walang nangyaring masama. Anong dapat ayusin? Masyado itong maliit na bagay. Tutulungan kita na punasan ito. Kuya Liu. May problema yung sasakyan ng tatay ko. Maaari bang magpadala ka ng mekaniko para tingnan ito? Xiaolin, sabi mo itong sasakyan ay sa tatay mo. Tama, hindi ko ba sinabi sa'yo kanina umaga? Anong tawag sa apat la shop? Anong tawag sa apat la shop na yan? Sabi ko, tutulungan kitang linisin lang. Hindi ka naniniwala sa akin. Lin Chen. Talaga namang mahilig kang makasagupa ng gulo. Ito ba ay level na top configuration? Buong leather na interior. Mahal ang cleaning fee na ito. Ano to sa likod na upuan? Ang daming dumi dito. Kailangan tanggalin ang upuan para sa malalim na paglilinis. Kailangan din linisin ng mabuti ang gitnang konsol. Kung malala ang pagtagos ng kulay sa tunay na balat, maaaring kailanganin ng palitan ang balat. Ayon, abot na yan ng 20,000. 0.5 yuan 25,000 isa entry sa 2,000 at 22, 0.5%.
Pumasok ang 81 sa Japan noong 2022. 20,000 na nakawan ka. Para lang sa paglinis ng upuan, 20,000. Ate, ito ay tunay na imported na leather na upuan ng eroplano. Hindi ito mga upuan na ilang daang piso sa Taobao. Kung sa tingin mo mahal, pwede kang maghanap sa ibang tindahan. Uy, Atley. Hindi pa aktibo ang insurance ng bagong sasakyan. Kahapon lang nakuha ang sasakyan na ito. Sino ang gumawa nito? Naghintay si Ginoong Fang ng mahigit 3 buwan para sa sasakyang ito. Bago siya umalis, paulit-ulit niyang pinaalala. Kapag dumating ang sasakyan, walang sinuman ang dapat humawak dito. Ikaw, nandito ka at naglalaro ng mga laman loob. Alam mong ito ang sasakyan ni Ginoong Fang. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinasadya mo bang ipasok ako sa bitad? Sabi mo, sasakyan ito ng tatay mo. Si Ate Lee, mula simula hanggang wakas, ikaw ang gustong gumamit ng sasakyan. Hindi kita inanyayahan. Ikaw rin ang kumuha ng susi mula sa akin. Tungkol sa kung kanino ang sasakyan. Sabi ko, tinulungan ko lang na ibalik ito. Hindi mo man lang tinanong kung kanino ito. Ikaw ang naglagay sa akin sa sitwasyong ito. Ikaw na bagong regular ay may lakas ng loob na magplano laban sa mga matatagal ng empleyado. Zhao Li, huwag kang magalit tungkol sa bagay na ito. Wang Jai, huwag kang makialam. Sadyang inihulog niya ako sa bitag na ito. Kahapon, pinatulog niya ako sa sasakyan niya. Ngayon, pinalitan na ang sasakyan ni Pangulong Fang at hindi man lang sinabi. Ano ito, hindi ba ito panlilin lang? Zhao Li. Sa mga chat na ito, malinaw na ikaw ang nagsimula. Ano ang mapapaliwanag ng mga chat na ito? Sa harap ko, sobrang mainit niya ang pakikitungo. Walang saysay ang pag-aaway. Magpapakuha ako ng larawan at ipapadala kay Director Fang. Ate Wang, huwag mong ipadala yan, pakiusap. Ako na ang magbabayad, hindi ba pwede? Babayaran ko kahit magkano. Kung magkano ang babayaran, si Director ang magpapasya. Ako lang ang nagpaalam muna sa kanya. Ay naku. Ate Wang, buntis na ako. Ngayon, sobrang na-shock ako. Hindi komportable ang tiyan ko ng tuloy-tuloy. Hayaan mong gumanap siya ng mas matindi. Mas masakit ang pagkakahulog. Umupo ng maayos. Sa bawat sulok, sa bawat mansa, kailangan malinaw ang kuha. Lanan. Bilang isang administrative supervisor, huwag ipaalam agad. Kapag nagtanong sa huli, may pananagutan ka rin. May problema dito kay Ginoong Fang. Kailangan mo itong desisyonan. Ako si Ginoong Fang. Sinabi ni Zhao Li na kailangan ng sasakyan para sa tanghalian. Ibinigay ko sa kanya ang susi. Pasensya na, hindi ako nag-isip ng maayos. Babalik ako sa araw pagkatapos ng bukas. Huwag mong galawin kahit ano sa loob ng sasakyan. Ipag-record na lang ito sa apat la shop. Huwag maglinis o mag-alis ng kahit ano. Iwanan lahat ng ganito. Si Zhao Li ba ay nagtatrabaho pa sa hapon? Ginoong Fang, si Zhao Li ay hindi maganda ang pakiramdam. Maaaring kailanganin ng ilang araw na pahinga. A-record na lang ng apat la shop. Huwag gumawa ng anumang paglilinis. Pahintulutan siyang maghintay sa opisina mamaya. Mag-video call ako ng eksaktong 5:00. Kumpleto na ang chain of evidence. Nasa huling pagsusumikap siya. Narinig ni Lin Chen na ipinahiram mo ang sasakyan ni Pangulong Fang kay Zhao Li. Lanan. Si Zhao Li ay dati nang gumawa ng katulad na bagay sa ibang kumpanya. Hindi ko rin masyadong alam ang detalye. Ngunit sinabi ni Chen Xiaoyu na dati niyang katrabaho, na si Zhao Li ay nangikil ng malaking halaga mula sa isang bagong empleyado gamit ang parehong paraan. Anong ibig sabihin nito? Yun nga, parang yung bagong tao. Hindi sinasadyang nahawakan siya. Sabi niya nasaktan siya. At humingi ng ilang libong piso. Hindi ko masyadong alam ang detalye. Pero dati, yung kasama niya sa departamento, na si Chen Xiaoyu, nasabi sa akin. Sabi ni Zhao Li, ginamit din ang parehong paraan. Nakapagpanggap ng isang bagong tao ng malaking halaga ng pera. Sino ang mauuna? Zhao Li, anong masasabi mo?
Boss Fang, naloko ako. Sinabi sa akin ni Lin Chen na sasakyan yon ng tatay niya. Wala akong kaalam-alam na yun. Akala ko ay tulungan lang ng mga katrabaho. Siyang nag-alok na ipahiram sa akin. Kaya't sinadya niyang itago ang katotohanan. Gusto lang akong saktan. Tungkol sa pagbubuntis mo. Ano ang kinalaman nito sa pagkain mo ng hotpot sa sasakyan ko? Mature ka na. Kumain ka ng hotpot kapag inanyayahan ka ng iba. Nagluto ka ng hotpot gamit ang apoy sa bagong sasakyan ng iba. Ito ay isang normal na mga bagay na ginagawa ng taong may magandang paghuhusga. Boss Fang, ang sinabi ko sa kanya ay ang sasakyan ay sa tatay ko. Kasi noong oras na yon, hindi ko na talaga nakapagpaliwanag ng masyadong marami. Pero kahit kanino pa ang sasakyan. Walang normal na tao ang gagawin ito. Sa bagong sasakyan na hiniram, kakain ng hotpot. Ang pinsala sa sasakyan ni Director Zhu ay babayaran ayon sa halaga. Ibabawas ito sa sahod at bonus ni Zhao Li sa susunod. Babalik ako sa susunod na araw. Hindi pa tapos ang usaping ito. Panatilihin muna ang opinyon sa paghawak ng tao. Nakatutok ka na rin kay Zhao Li. At Xiao Yu. Maaari mo bang ikwento sa akin ang nangyari noon? 2 taon na ang nakalipas nang pumasok ako sa kumpanyang iyon. Sobrang mabait sa akin si Zhao Li. Parang isang nakatatandang kapatid. Sabi niya masama ang kapaligiran sa kumpanya. Gusto niyang matulog sa sasakyan ko. Hindi ko naisip ng mabuti, pumayag ako. Pero kinabukasan, nagkaroon siya ng pagkalaglag sa sasakyan ko. Ano nangyari pagkatapos? Tapos, dinala siya ng asawa niya. Kasama ang maraming tao sa kumpanya para magalit. Sinasabi nilang ako ang dahilan kung bakit nawala ang anak ng asawa niya. Na kailangan kong magbayad ng medikal, nutrisyon, at moral na pinsala. Takot ang kumpanya na lumaki pa ang gulo at maapektuhan ang reputasyon nila. Pinipilit nila akong makipag-areglo. Sa huli, nagbayad ako ng 50,000 piso. Naipon ko lang ito sa paghiram sa lahat ng kaibigan ko. Kita ko isang buwan ay 4,000 lang. Naibayad ko ang utang ko ng 1 taon. Ang pinakamasama ay, sa huli, tinanggal pa rin ako ng kumpanya. Ang dahilan ay nagdulot ako ng negatibong epekto sa kumpanya. Nang maglaon, unti-unti kong naisip, na wala akong ginawang mali. Pero ano ang silbi nito? Nawala na ang pera, nawala na ang trabaho. Kung hindi ko nakuha ang post na yon. Ngayon, ako na ang nakakaranas ng lahat ng ito. Ate Xiaoyu, mayroon ka bang mga ebidensya mula noon? Mga chat record. Mga record ng transaksyon. Kasunduan sa pag-areglo. Kahit ano ay okay. Meron akong mga naiwan. Kung sakaling isang araw ay magbukas ang langit. Maaari bang magbigay ng kopya? Ilabas ang lahat ng ginawa ni Zhao Li sa liwanag. Para hindi siya makapagtago. Napakalinaw ng mga taktika ni Zhao Li. Pumili ng biktima. Malapit na lumapit. Gamitin ang tiwala. Magdulot ng aksidente. Nang nag-away ang asawa, tumakbo rin. Noong una, nagtagumpay siya. Ngayon, pinili niya ako. Pero napanood ko na ang script niya nitong pagkakataon. May isang lalaking nagsasabing asawa niya si Zhao Li na lumapit sa akin. Papasok na siya. Ikaw si Lin Chen. Ako ay. Ang asawa ko ay higit 2 buwan ng buntis. Dahil nawala ang anak mo. Sadyang hiniram mo sa kanya ang isang sasakyan na may problema. Dahil nagkaroon siya ng problema sa loob ng sasakyan. Alam mo ba yon? Ginoo, anong ibig mong sabihin sa problematikong sasakyan? Yung sasakyan na sobra sa formaldehyde. Naamoy na masangsang. Hindi yun sa tatay ko. Yung bagong sasakyan ng aming kumpanya ni Ginoo Fang. Ibig sabihin, yung sasakyan na na-dirty ng asawa mo, ay personal na sasakyan ng aming partner sa kumpanya, si Ginoo Fang. Mercedes-Benz class na top model. Ang presyo ay 70,000. Babalik si Ginoong Fang sa makalawa. Tungkol sa kompensasyon. Maaari mo itong pag-usapan ng direkta sa kanya. At saka, sinabi mo na buntis ang asawa mo. Alam mo bang ilang araw na siyang umiinom ng gamot para sa pagkalaglag? Ano ang sinabi mo? Mifepristone. Pampalaglag na gamot na iniinom. Hinati-hati mo sa 3 parte ang sa asawa mo. 1 beses araw-araw. Sa unang araw sa bahay. Sa ikalawang araw sa kotse ko. Sa ikatlong araw o kahapon pagkatapos kumain. Doon lang siya nagsimula sa harap mo. Ang baho ng hininga mo. Pwede kang magtanong sa doktor. Kung ang asawa mo ba ay aksidenteng na miscarry. O kaya ay dahil sa gamot na pang miscarry. Ang baho ng hininga mo. Bahala ka nang maniwala o hindi. Kukunin ko ang cellphone ko. Ipapakita ko ang litrato ng gamot na yon. Gusto mo bang ipadala ko sa'yo? Magtanong ka na lang sa botika. Maghanap ka sa internet.
Ay, hindi ito possible. Sinabi niya sa akin na gusto niya ang batang ito. Isa ka lang sa mga gamit ng misis mo. Isang paraan para mag-pressure. Kagamitan para mangikil ng pera. Lin Chen, ano ang sinabi mo talaga sa asawa ko? Sasabihin ko ang totoo. Ha? Unang lumapit sa akin ang asawa mo. May hawak siyang larawan mong nagmamakaawa sa ospital. Sinasabing ako ang pumatay sa anak mo. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Bakit naging kalokohan na? Tungkol ito sa mga bagay na nasa isip ko. Ano bang alam mo, isa kang estranghero. Alam kong 3 araw kang umiinom ng gamot pang-aborsyon. Alam kong nag-post ka online para maghanap ng scapegoat. Alam kong ginamit mo ang parehong paraan sa dating kumpanya mo. Nangutang ka ng 50,000 kay Chen Xiaoyu. Pera. Nagsasalita ka ng walang katotohanan. Talaga. Ikaw ang nag-post nito, di ba? Na honey mommy. Huling 4 na numero ng rehistradong cellphone ay 7,823. Ikaw. Huwag magmadali, mayroon pang iba. Ito ang selfie mo habang kumakain ng hotpot sa sasakyan ni Ginoong Fang. Ito ang post na ipinadala mo nang nagkaroon ka ng regla. Gusto mo bang tingnan mo ito ng mag-isa? O gusto mo bang basahin ko ito para sa lahat? Huwag mo akong pilitin. Sa tingin mo ba kaya mong talunin ako? Nandito na ako sa kumpanya ng 5 taon, ikaw. Isang bagong na-promote na maliit na tauhan. 5 taon ay sapat na para makahanap ng bagong tao na tumulong. Napasanin ang iyong mga itim na lihim tungkol sa pagkalaglag. 5 taon ay sapat na para walang takot na manghuthot ng mga katrabaho. Kung kumalat ang ganitong balita, ano ang isipin ng asawa mo tungkol sa'yo? Makakapagpatuloy ka pa ba sa larangang ito? Xiaolin, pwede bang pakawalan mo na ako? Talagang buntis ako. Wala na talaga akong anak. Kahit ano pang sabihin sa online. Walang anak na talagang nawala. Hindi mo ba maisip ang tungkol dito? Etley. Walang silbi ang luha para sa akin. Hindi ibang tao ang nagdulot ng pagkawala ng anak mo. Ikaw mismo ang pumili na huwag ito magkaroon. Sinasabi mo ng malinaw online. Mas maganda pa na ituloy na lang. Gusto mo bang ipabasa ko ito ng harapan? Bigyan kita ng isang pagkakataon. Sabihin mong kusang loob mong aminin ang pagkakamali kay Ginoong Fang. Magbayad ka sa pinsala sa sasakyan. At mag-resign ka na lang ng sarili mong paraan. Kung hindi, isusumit ko ang mga screenshot na ito. Sa iyo at sa departamento ng EA. Akala mo ba matatakot ako sa iyo? Hindi siya susuko. Nasa pustahan siya. Pustahan na ang boss ay titingin sa mga matatagal ng empleyado. At kakampihan siya. Kaya't maghintay na lang tayo. Nasaan ang sasakyan? Nasa orihinal na lugar sa garahe. Hindi pa ito ginagalaw. Lin Chen, Zhao Li. Sumama kayo sa akin. Boss Fang, talagang maipapaliwanag ang tungkol sa sasakyan. Alam ko na nagkamali ako. Talagang alam ko na. Tignan mo, dahil nagtrabaho ako para sa kumpanya ng 5 taon. Sino ang mauuna? Si Lin Chen ang sadyang nagbigay ng susi ng iyong sasakyan sa akin. Niloko niya ako na sasakyan ito ng kanyang tatay. Lin Chen, sabihin mo. Ginoong Fang. Si Zhao Li ay 2 araw nang kusang humihingi na magpahinga sa aking sasakyan. Kinabukasan, humiling siya na ipagpatuloy ang paggamit ng sasakyan. Saktong nagmamaneho ako ng sasakyan na inyong pinahiram. Na aking ibinalik. Kaya ibinigay ko sa kanya ang susi. Aaminin kong hindi ko malinaw na sinabi na ito ay inyong sasakyan. Ito ay aking pagkakamali. Bakit mo siya pinahiram ng aking sasakyan? Dahil napagtanto kong siya ay tunay na. Ang layunin ay hindi talaga ang magpahinga sa tanghali. Anong ibig sabihin nito? Nag-post si Zhao Li sa online. Na detalyadong nagplano kung paano gamitin ang sasakyan ng bagong tao para gumawa ng peking pagkalaglag. At pagkatapos ay ipasa ang sisi sa bagong tao. Ang pinakamahalaga ay, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. Pangulong Fang, lahat ng mga screenshot na ito ay peke. Sadyang pinagsabihan ako ni Lin Chen gamit ang mga edited na larawan. Talagang buntis ako. At talagang nagkaroon ako ng pagkalaglag. Totoo ito. Sapat na. Director Zhu, bumaba ka rito. Dalhin mo ang employment file at attendance record ni Zhao Li.
Ipagbigay alam sa legal department na maghanda ng listahan ng mga pinsala at liham ng paghahabol. Bukod dito, ang mga dokumento ni Zhao Li sa pagpasok sa kumpanya ay may kasamang peking impormasyon na dapat ding ayusin. Zhao Li, nagtrabaho ka sa kumpanya ng 5 taon. Hindi kita masyadong pinansin. Hindi ito dahil sa koneksyon, kundi dahil hindi mo ako pinahirapan. Ngunit ngayon, nakakaabala ka sa akin. Ang pag-alis mo sa huling kumpanya. Ang dahilan ay nakasulat na personal na pag-unlad. Ngunit kanina pinasuri ko. Tinanggal ka. Ang pagpeke ng mga dokumento sa pagpasok ay isang seryosong paglabag. 3 bagay. Una, ang halaga ng pinsala sa sasakyan ay sisingilin ayon sa presyo ng 4 la shop ng buo. Ibabawas mula sa kanyang hindi pa nababayarang sahod at taunang bonus. Ang tungkol sa peke sa mga dokumento noong ikalawang pagpasok. Ayon sa patakaran ng kumpanya, haharapin ito. Tatapusin ang kontrata sa trabaho. Pangatlo, magpapasya ang legal na departamento kung kailangan. Sakupin ang iba pang legal na pananagutan niya. Hindi ko kayang bayaran ang 26,000. Lin Chen, pakiakyat ka sandali. May gusto akong sabihin sa'yo. Umupo ka. Bakit hindi mo direktang ibinigay sa akin ang ebidensya? At pinili mo munang ibigay sa kanya ang susi ng aking sasakyan. Ginoong Fang, kung ako ay magre-report lang sa inyo na wala siyang naging aktwal na pinsala, maaaring sabihin na lang na nagbibiruan lang siya online. Ang kumpanya ay magbibigay lang ng babala. Walang magiging tunay na parusa. Kailangan lang talagang kumilos siya upang maging isang katotohanan. Tanging sa ganitong paraan magiging kumpleto ang ebidensya at masosolusyonan ang problema ng tuluyan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ginagawa mong pain ang aking sasakyan. Alam kong hindi tama ang ginawa ko dito. May bahagi rin ako sa pagkawala ng sasakyan. Ako ang dapat managot. Hindi ako magpapalusot. Ilan taon ka na? Gaano katagal ka nang naging regular? 1 buwan. Umalis ka na. Walang dapat ipag-alala sa sasakyan. Boss Fang, pwede ba akong magtanong? Boss Fang, ang mga salitang ito ay maaari namang nating pag-usapan ng pribado pagkatapos ng biyahe. Kanina, sa Dikel, tinanong mo sa harap ni Zhao Li. May bahagi ba itong dahilan? Upang makita kung paano siya umaarte sa harap ko. Sinusubukan mo ako. Hindi, gusto ko lang malaman kung kailan hindi na nakatayo si Ginoong Fang sa kanyang panig. Simula nang magpadala si Ate Wang ng mga larawan. Mula sa sandaling iyon. May lakas ka, nakikita ko yon. Ngunit talagang kaya mo bang tiisin ang pressure? Kailangan kong makita ito ng aking sariling mga mata. Salamat, Ginoong Fang. Walang anuman, balik na at magtrabaho ng maayos. Hindi ako ang nagsasabi kung ikaw ay permanenteng empleyado. Ang desisyon ay nasa plano mo, Lin Chen. Sa hinaharap, maaari kang maging mas matapang sa paggawa ng bagay. Pero kailangang mas malinis ang mga pamamaraan. Ito ang sasakyan ko ngayon. Paano kung ito ay sasakyan ng isang mahalagang kliyente? Tandaan mo, Ginoong Fang. Hindi si Zhao Li. Si Zhao Li ay tinanggal na. Napakalaki ng impormasyon ng text na ito. Alam niya hindi lang si Manager Fang ang tunay na dahilan ng pagbabalik niya. Alam din niya ang pagkakakilanlan ng tiyuhin ko. Tungkol sa pagbabalik ni Manager Fang, 3 tao lang ang nakakaalam ng tiyak na dahilan. Ang tiyuhin ko na si Lin Godong ay ang pinakamalaking individual na shareholder ng kumpanya. Tanging ang mga mataas na opisyal ng kumpanya ang nakakaalam nito. At ako ang kanyang pamangkin. Ito lamang ang sinabi ko kay Ginoong Fang nang pumasok ako sa trabaho. Ang pagtanggal kay Zhao Li ay tila nararapat na parusa. Ngunit may posibilidad ba na siya ay isang piyesa lamang? May mga taong gustong gamitin ang kamay niya para saktan ako. O kaya gusto nilang gamitin ang tungkol sa akin para siraan si Fang. Hindi naman kayang gamitin ni Fang ang ganitong kasinungalingan. Iyan ay para sa akin. Noon, araw-araw siyang pumupunta. 2 beses naghahanap kay Zhao Li para makipag-usap, mag-inom ng milk tea, at magreklamo. Ngayon, hindi na siya pumupunta. Nanghihinayang ba siya o umiwas lang sa usapin? May tanong si Tita May tungkol sa koordinasyon sa ibang departamento. Anong bagay? Kailangan makipag-ugnayan ang proyekto ng Mingzhu sa inyo. Sa departamento ng marketing para sa data coordination. Pinapakiusapan ka ni Director Fang na magpaalam ng maaga. Sige, magpapadala ako ng email sa'yo. Sige, salamat, Tita May. Ang na ito ay mula sa post na inilathala. Sa unang araw pa lang, sumagot na agad siya. Ang mga ideya niya kay Zhao Li ay sobrang nakakabahala. Gamitin ang sasakyan ng intern. Gamitin ang sasakyan ng intern. Tandaan na piliin ang oras ng tanghalian na maraming tao. Para tawagan ang AC pababa.
Sa bawat suhestyon, laging may kasamang isang pangwakas na linya. Karapat-dapat ka sa mas maganda. Karapat-dapat ka ng mas maganda. Parehong-pareho ang iyong palaging sinasabi. Natagpuan na ang bakas ng biktima. Ay! Nakasara na ang ebidensyang chain. Umupo si Madam. Anong plano ang sasabihin mo? Madam. Ikaw ang nagpadala ng anonymous na text, di ba? Anong anonymous na text? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Yung tungkol sa iyong tiyo. Akala mo walang nakakaalam na ikaw ang nagpadala. Anong ibig sabihin ni Lin Chen? Walang basihang akusasyon. Huwag ka agad mag-deny. May ilang tanong ako sa'yo. Sagutin mo pagkatapos mong makinig. Una, may access ka sa e-system. Makikita mo ang pagbabago sa schedule ni Director Fang. Alam mo na hindi umuwi si Director Fang ng maaga dahil sa sasakyan. Itinuturing mong hawak mo ang bagay na ito. Nagpadala ka ng text para takutin ako. Pangalawa, hawak mo ang mga dokumento ko sa pagpasok sa trabaho. Alam kong ang tito ko ay si Lin Godong. Kaya ang ipinadala mong mensahe ay para sabihin sa akin. Nahawak mo ang aking kahinaan. Pangatlo. Sa forum, ginagamit mo ang na mas maganda ka pa. Nagbibigay ka ng 2 linggong ideya kay Zhao Li. Kabilang na ang pagpili ng target. Paano gamitin ang oras ng tanghalian? Paano gumawa ng eksena? Kahit turuan mo pa siyang magalit, tawagin mo na lang ang tao pababa. Mas marami, mas maganda. May ebidensya ka ba? Yung na nakalink sa forum ni Meijay. Ang huling digit ng cellphone niya ay 7,823. Ang huling digit ng cellphone mo ay 7,823 din. Gusto mo bang gawin ko na lang habang nandoon ka? Mag-log in sa facial recognition. Ikaw din ba ang nagsulat ng anonymous na reklamo? Sinasabi nilang ginamit ko ang koneksyon sa pamilya para makapasok. Alam mong dumaan ako sa tamang proseso. May record ang pagsusulit at interview. Pero gusto mo lang akong siraan. Gaano katagal ka nang nagtatrabaho sa kumpanya, Lin Chen? 1 buwan. Nagtatrabaho ako sa kumpanya ng 7 taon. Sa loob ng 7 taon, nag-overtime ako ng walang bilang. Tumulong ako kay Ginoong Fang sa pag-aayos ng napakaraming problema. Ikaw, 1 buwan pa lang dito. Ibinigay na ni Ginoong Fang ang kanyang bagong sasakyan sa iyo para pangalagaan. Bakit ganun? Ibinigay sa akin ni Ginoong Fang ang susi ng sasakyan. Hindi dahil sa tiyuhin ko. Dahil bago siya umalis sa negosyo. Pinakiusapan niya akong makipag-ugnayan sa 4 na shop. Saktong-sakto, mayroon akong contact number ng salesperson. Kahit sinong intern ay kayang gawin ang bagay na ito. Swerte lang na ako ang napili. Ang dapat mong itanong ay hindi kung bakit, kundi kung ano ang ginawa mo sa loob ng 7 taon, na hindi kayang iwanan ng mga tao. Ano ang ginawa ko? Marami kang nagawa. Ngunit ang mga nagawa mo ay para sa kapakanan ng iba. Hindi ito mga bagay na hindi maiiwanan ng tao. Tumulong kay Zhao Li na magsulat ng lihim na reklamo. Nagtanong tungkol sa aking background. Gaano karaming enerhiya ang inubos mo sa mga bagay na ito? Ginugol mo ang iyong enerhiya sa pag-iwas at pagyurak sa iba. Kaya wala ka ng lakas para gawin ang anumang bagay. Hindi mo naiintindihan, hindi mo talaga naiintindihan kung ano ang pakiramdam ng magtrabaho sa isang kumpanya ng 7 taon. Na hindi ka pa umaangat. Nakikita ko si Pangulong Fang, nagsimula sa negosyo hanggang ngayon, ako naman. Ay isa pa ring supervisor. Kaya mula ngayon, Meiji, ibigay mo na ang iniisip mong paraan para labanan ako. Lahat ay ginastos sa proyekto. May pagkakataon ka pa. Pupunta ako kay Director Zhou. Tungkol kay Lin Chen at Zhao Li. Talagang nagbigay ako ng ideya sa kanya. Ngunit hindi ko inasahan na magiging ganito katindi. Akala ko nagbibiro lang. Bakit hindi kasama si Sun Mei? Madaling makakuha ng isang tao. Ang mahirap ay ang panatilihin ang isang tao. Pagkatapos ay dapat siyang maging masigasig at masaya sa trabaho. Hindi naman kulang ang kakayahan ni Sun Mei. Ngunit may problema sa kanyang pag-isip. Ang pagkakadapa na ito ay hindi naman siguro masama. Alam ko, pero nang humupa ang galit, medyo naintindihan ko siya. Isang tao ay nasa isang posisyon sa loob ng 7 taon. Hindi mo makita ang pag-asa na umangat. Isa-isa, ang mga tao sa paligid ay nalampasan ka. Talagang hindi maganda ang pakiramdam na yon. Naiintindihan ko kung ano ang pakiramdam ng hindi makontento. Ngunit hindi ko sinasang-ayunan ang kanyang ginawa. Ang hindi makontento ay maaaring maging inspirasyon. Maaari rin itong maging lason. Pinili niya ang huli. Dahil kumalat na ang tungkol sa tiyuhin mo. Ano ang balak mong gawin? Hindi na lang dapat itago dahil mas lalo lang tayong magkakaroon ng problema. Mas mabuti pang ipakita ito ng buong puso.
Kung may mag-isip na pumasok ako dahil sa koneksyon, hayaan nilang ang mga resulta ng trabaho ang magsalita. Ay! Walang pangalan na nakasulat sa artikulo. Ngunit ang impormasyon ay napakatiyak. Sumabog na ang comment section. Zaoli. Hindi ka pa rin sumusuko. Nagtanggal ka na kaya. Bumibili ka ng mga peking artikulo online para magdungis. Kung gusto mong maglaro, makikipaglaro ako hanggang dulo. Ang isusulat ko ay hindi isang emosyonal na akusasyon. Hindi ang gusto kong isulat ay isang emosyonal na salaysay, kundi isang kumpletong paglalahad ng mga katotohanan. Ang bawat ebidensya ay nakaayos ayon sa oras, kasama ang mga screenshot at oras. Ako yung praktisante na nang-aapi sa kapangyarihan. Ito ang buong katotohanan. Ang bawat isa ay maaaring suriin sa anumang paraan. Nabago ang pananaw. Yung tunay na biktima ang nasa likod ng lahat. Ininom niya ang gamot pang-uyong. Tapos sinisisi niya ang iba. Noong 2 taon na ang nakakaraan, nakapanloko pa siya ng isa pang babae. Ang kakayahan ng intern na mag-ayos ng ebidensya ay sobrang galing. Lin Chen, nabasa ko ang mga artikulo mo. Pwede mo bang ipasa sa akin ang mga ebidensyang iyon? Pwede, gusto mong mag-report sa pulis. Tungkol sa nangyari 2 taon na ang nakalipas. Ayaw ko na itong tiisin. Sige, ipapadala ko sa'yo. Alam mo ba? Noong araw na tinanggal ako, nasa opisina ako. Umupo ako ng 3 oras. Palagi kong iniisip kung may mali ba akong nagawa. Hindi ba ako naging maingat? Hindi ba dahil sa ganitong ugali ko? Karapat-dapat lang na ako'y apihin. Nang makita ko ang mga ebidensyang ipinadala mo, doon ko lang naisip. Hindi ako ang nagkamali. At Xiaoyu. 2 taon na walang tumulong sa'yo. Ngunit sa pagkakataong ito, sasamahan kita. Lanan. Bawat isa sa atin ay ibinato kay Xiaoyu. Ito ay simula pa lang at hindi pa ako nananalo. 1-0, 2 na ulit. Tungkol sa bagay na ito. Sa batas, sa opinyon ng publiko at sa moralidad. Mayroon ng mga konklusyon. Ang natitira ay usapin ng mga hukuman. Ipinasa ni Ginoong Fang sa akin ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya ngayong taon, ang Perlas. Ang buong plano para sa brand ng pampaganda. Ang budget ay 2 milyong yuan. Ang hinihingi ay sa loob ng 3 buwan. Dapat tumaas ng 300% ang search index ng brand. Kung magagawa ko ito, sigurado na ang aking regularisasyon. Kung hindi, lahat ay magsasalita. Talagang nakapasok siya dahil sa koneksyon. Walang tunay na kakayahan. Ang laban na ito ay dapat manalo, hindi matalo. Ay! Mingzhu, ito ba ang pangunahing proyekto ni Ginoong Fang na ibinigay sa'yo? Ay! Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Salamat, Kuya Sun. Lin Chen, aalis ka na ba? Para sa isang bagong tatak. Para sa isang bagong tatak. Ito ang isang napakagandang simula. Limang salita lang. Ngunit para sa akin, mas mahalaga ito kaysa sa anumang papuri. Pumunta ka sa opisina ko. Nakapirma na. Maganda ang ginawa mo. Salamat, Ginoong Fang. Lumabas ka na at magtrabaho. Lin Chen, tumawag sa akin ang tiyuhin mo kahapon. Tinanong ko kung kumusta na. Sabi niya, yung batang iyon, hindi ka ba pinahirapan? Ano ang sagot mo? Sabi ko, mas malaki pa ang pinahirap niya sa akin kaysa sa inaasahan ko. Pero naayos na lahat. Sabi niya, ayos lang iyon. Ginoong Fang, ang tiyuhin ko ba ay mula pa sa simula? Alam mo na ang sitwasyon ko sa kumpanya.
Akala mo ba kung bakit pinapayagan? Nang tiyuhin mo na ibigay ko sa'yo ang proyekto ng Mingzhu. Ang eksaktong sinabi ng tiyuhin mo ay, kailangan ng batang iyon ng pagkakataon para patunayan ang sarili. Bigyan mo siya ng proyekto na walang makakapuna. Kung magagawa niya, galing niya yon. Kung hindi, dapat siyang bumalik sa paaralan at mag-aral pa ng 2 taon, 3 buwan. Mula sa halos maloko bilang isang biktima, hanggang sa maging project manager. At pagkatapos ay opisyal na maging regular. Hindi madaling tahakin ang daang ito. Pero sulit ito. Kapag umunlad na si Lin, huwag kalimutan ang mga kapatid. Umalis ka. Nakuha ni Chen Xiaoyu ang 50,000 yuan na danyos. Hinahatulan si Zhao Li ng kasalanan sa panlilinlang. Sentensya ng 2 taon na probasyon. Nagdiborsyo sila ni Wugang. Ganap na nawala sa aking mundo. Si Sun Mi ay isang ordinaryong empleyado sa marketing department. Mas naging tahimik siya sa trabaho. Paminsan-minsan, kapag nakikita ko siya sa koridor, tumatango lang ako. Tumango rin ako. Walang labis na bati. Napakahusay ng simula na ito. Magandang araw, Guro Lin. Ako si Song Xiaoyu. Sana'y magtulungan tayo sa hinaharap. Umupo ka. Noong panahong iyon, akala ko ang trabaho ay basta't magtrabaho ng mabuti. Makipag-ayos sa mga katrabaho. Hanggang sa halos mawalan ka na ng mga kaibigan na mapagsamantalang tao. Kung si Xiao Song ay may magtanong sa'yo sa susunod. Nais humiram ng sasakyan mo sa tanghalian. Anong sasabihin mo? Kung si Teacher Lin ay talagang kawawa naman. Pwede bang totoo na kailangan niya talaga ng tulong? Kung tatanggihan ko, baka naman masyadong malamig ang pakikitungo ko. Xiao Song, tandaan mo. Sa trabaho, ang mga tumutulong sa'yo. Hindi kailanman umaasa sa awa para humingi ng tulong. Ang tunay na may problema ay dadaan sa tamang proseso para humingi ng tulong. Kung agad-agad ay nagdadala ng emosyon. At pinaparamdam sa'yo na kung hindi ka tutulong ay malamig ka. Karaniwan ay may masamang balak sila. Lanan. Guro Lin, paano mo natutunan ang mga ito? Natutunan ko ito matapos akong maloko 1 beses. Kaya ayaw kong maglakbay ka sa daang yon. Lanan. May mga bagay na hindi mo mauunawaan sa pamamagitan ng salita lamang. Kailangan mong madapa upang malaman ang sakit. Ngunit ayaw kong madapa siya. Salamat, Guro Lin. Nakahanda na ang mga materyales para sa meeting ng hapon. Nasa iyong email na ito. Nakita ba ng tito mo ito? Nakita niya, sabi niya huwag kang magyabang. Tama siya. Taunang kita lumampas sa 320 milyon. Netong kita ay 5,100. Tumaas ng 58% kumpara sa nakaraang taon. Maganda. 3 taon na. Sa wakas ay nakatayo na dito. Yung mga tao, yung mga bagay. Matagal nang tapos ang lahat. Ganito rin ako noong 3 taon ang nakalipas. Ako si Lin Chen, kakakuha ko lang ng sales data ngayong taon. Naabot na natin ang buong taon na liya ng departamento 2 buwan ng maaga. Sabi ni Ginoong Fang na magbibigay siya ng salu-salo para sa atin. Sige, ako ang taya ngayong gabi. Isama si Lawson at ang iba pa. Yung mga bagay at tao na dati akong pinagalit, na nagdulot sa akin ng tensyon at hindi makatulog sa gabi. Ngayon, kapag tiningnan ko ito, ay isa lamang itong hakbang sa aking karera. Walang Zhao Li. Hindi ko agad matutunan kung paano protektahan ang sarili ko. Walang ganoong post. Maaaring nagagawa ko pa rin yon. Isang mabait na tao na madaling lapitan ng lahat. Walang proyekto ng perlas. Hindi ko rin agad mapapatunayan ang sarili ko. Kaya sa isang paraan, kailangan ko pa siyang pasalamatan. Siyempre, hindi ko sasabihin ang salitang ito sa harap niya. Sa dulo ng daan, ay bagong simula.